baho. Parang umaalingasaw yung silid. Ah, kaya pala, hindi ito yung #1 rap battle league. At kung tinalo ka ni Mot, pues ngayon ka patutudasin. Galit ka sa parody, lakong pake sa iyong damdamin. At bago ako matapos, gusto ko lang na masabing kung sa flip top ako naayos, sa accents ko sisirain. Tangina, yan na ba yung mga sulat mo na sinasabi nilang dark? Para sa akin, wak. Siguro masasaktan mo lang talaga ako kapag tinira mo ako sa puwet ng hard fuck. Di ba mama mo si Mehmet? Tsaka tinatanggi, oh. Mehmet. O, tita niya. O, sige, tita mo na lang. Yung tita mong si Mehmet, papasukin ko ng plancha yung pek-pek. Papasukan ko pa ng 4 na bagong lutong kwek-kwek. Iaangkas ko siya sa motor, tas iahataw ko sa SLEX. Ibabangking ko ng matindi, tapos ako lang yung may helmet. Kasi nga, bayaran ka lang. Katulad ka rin ng putang nanay mo sa mga mistiso nagpag-get aw. Na hindi kayo aasenso sa buhay kung hindi niya dinilaan yung chorizo belbaw. At speaking of sugal, nagpo-promote ka ng sugal. Paano mo nagagawa yun? Yung galawan mo, alanganin. Sinisira mo yung buhay ng mga kababayan natin. Hindi ka dapat tularan. Bilang gante sa mga napakapangit niyang gawain, huwag kayong mag-register sa kanya. Dung kayo sa akin. Kaya hindi ka namin nire-respeto bilang tagapagtanggol ng sanlibutan. Mga fans mo lang uma-idol dahil sa'yo dahil sa kadumihan, sa kaululan, sa kabulukan. Mga linya mo sumalungat sa kabutihan, puro ka kakupalan, di ka pwedeng sa luduhan hanggang sa tuluhan, kasuklaman ka namin hanggang sa iyong kaapu-apuhan. Kaya eto na yung ending ni Tanga. Ang bait naman ng accents talaga. Pero ba't ka pa nagpunta? Ekis ka na nga. Diyos nga, nagpapatawad. Ay, rapist ka pala. Marupok pa buto mo, hindi ka pa pwedeng pambungad. Masakit ang totoo, wala na diyang makakalunas. Sa napiling anggulo, yung kolorete niya humulas. Kapag silip kalaban mo, ang laki ng noo mo. Hindi daw ako nagkampiyon. Nag-aasta pa tong feeling siga. Alam mo kung bakit hindi ako nagkampiyon? Kasi putang ina nyo, mga Bisaya. Tarantado ka? Kaya tanga lang at ang maniniwala ng ako'y nanggahasa. Palibhasa para kang silanseta at akata mga mangmang sa due process of law ng bansa. Isa kang private Benjamin na sundalo na habang nakikipagbarilan yung mga kasama mo, ikaw naman nagbe-baby talk sa radyo mo. Roger, Roger, I'm EJ Flower. I wanna suck your dick for more than 5 hours. Pinauwi daw siya agad ni Enigma pagtapos ng laban nila ni Poison. Kasi pag naabutan siya ni Shernan, mamasahihin siya ng walang lotion. Kaya pagka-spit niya ng kanyang ender na may hook na malakas, inabot agad yung 5K, sabay book siya ng angkas. Naalala mo to? Ano, Shernan? Iset mo isapakan natin sa URCC. Yung paghahamon ang angas. Tangina, nung nagkaharap na sila, oh, nag-podcast. At alam ko rin naman, ang mga ititira mo sa akin yung mga pa-vlog-vlog ko at yung mga video ko na latest. Nakipag-love-love ako kay Looney, nakipagbati pa kay Apex. May paiyak-iyak pa ako na nagkasakit yung anak ko. Puro word of God-God pa ako, tapos manyak lang ako. Dahil pag di mo ginilingan, matutulad ka kay Bruce at Rapido. Nasira ang mga buhay na wala respeto ng mga tao simula nung sila'y tinalo ko. Mag-iisang dekada na rin pala mula nung pinagtangkaan ni Badang yung pamangkin niyang paborito. Balita o nung nahuli nga daw to sa akto, nagpanggap siyang Santo Niño. Bakit mo laging napapansin yung mga anak ng mga previous mong opponents? Pangit anak ni MP3, hindi kamukha anak ni Zaki, tapos tinitigasan pang nagpapalit ng diaper si Husky Maggie.
Ang imahinasyon ay refleksyon ng ating pagkakakilanlan, gago. At nagpakilala ka sa tao bilang Jeffrey Epstein na Bicolano. Siya na mismo nagpatunay sa pedophilia nagsiwalat. Habang kami nag-iisa buhay, siya tamang Cyril Manab. What? 16 pa siya nutatab. Hindi ka man lang nakatiis, agad mong pinanis ang matamis na 16. Kasi, yung dark humor mo parang iniwan ng tatay ang atake. Napaka-demonyo mong lalaki. Saan kayo makakakita, pare? Kung sino ba yung sundalo, sila ba yung mga nagre-rebelde sa mga sibilyang delinkwente? Masyado kang bayolente. Kala ko tagapagligtas ka ng nakararami, pero ikaw ang kumakarne sa mga batang inosente. Ang ingay nyo. Kumakarne ng inosente. Kaya, nawala tuloy ako sa inyo, mga hayop kayo. Nagkainitan sila ni Apok, napanood nyo ng buo? Nakakatakot, lalo na yung mga palitan nila ng o ano. O ano? Tanginan to, nung on-cam, ang tapang-tapang, kala mo lahat mamamain. Nung niyaya ni Apok ng suntukan sa backstage, sagot niya, di pa ako kumakain. Masasaksihan nyo kung gaano kalupit si Tito Badang tonight! Walang US Army sa akin, I'm born to be fight! Alam, Nanuntok daw to ng tulog na security guard. Eh di ang tapang mo pala. Eh kung sabihin ko sa yung nananaksak ako na naglalaba, tapos pinagyabang niya sa tao na yung guard daw walang nagawa. Putang ina mo, yung antok nga, di niya nalabanan, ikaw pa kaya? Kasi nakilala ka lang naman nung nakabanggaan mo yung hari ng tugma. Kaya nga pag namatay ka, sa halip maluha, walang paglalagyan sa amin ng tuwa. At ang pinaka-tribute na mabibigay ng buong hip-hop sa yung tang-ina mo ka, ay dadalo kami sa lamay mo, suot yung iconic mong damit na pula. hindi ka dapat ina-idol, boss. Sus, dapat sa'yo binabatikos. Kaya magsalita man ako na masakit dito, hindi yung babawas ng puntos. Rekta to sa'yo at wala akong nilabag na 10 utos. Pasalamat kay EJ Power na binago na ako ng Diyos ng lubos. Dahil mas kupal pa ako sa bisitang nakitae tapos hindi nagbuhos. Di mo to matatanggi, nasa YouTube ebidensya. Laban yun ni Mot, ginanap sa Cebu, di ba nagkaroon ng kontrobersya? Tangina, nag-long post pa talaga. Effective kasi ako nung live, kaya kala ko ako nanalo. Paano di ka magiging effective? Yung crowd, puro kamukha mo. Stupid guy! Isang round, isang anggulo. Di ba ganito ka gumawa ng bara mo? Ngayon sinabayan kita, ano? O di ba mas magaling ako at kung iyakin ka, putang ina, mas iyakin ako sa'yo. Di ba may tatay ka na? May stepfather ka pa? Bakit di mo pakantot sa akin ng iyong ina para may tito ka na, may tropa ka pa? Kaya tanong ko lang sa'yo, ano ba pinagkaibahan ng tinggel ng nanay mo? Bakit namin pinagagawan? Pwes, kung round 1 at round 2, sinagad ko, agaguhan ko, walang kalakip na question. Pwes, ngayong round 3, saksihan nyo kung paano ko tapusin karir nito gamit mabait conversion. Game? Yung nanay mo, patay na. Oh, Okay lang. Idol pa rin kita na komedyante. Sobrang nakakatawa ka, pare. Di ko nga malilimutan yung isa mong sinabi. Ako'y pandagdag kampiyon sa batch 2050. Nakakahiyang maging kabatch to. Inuuna yung yabang. Magkasing bobo talaga kayo nung tropa mong nagsabing magcha-champion siya sa unang beses na pagsalang. Kaya Alden Richards, wish ko lang sa'yo pag nahuli ka ng mga Iranyang dayuhan, gilitang ka ng leeg at gawing mangkok ang iyong bunbunan para matapos ang iyong kahambugan at budbura ng pulbura ang iyong mukha para mabura ng tuluyan. Kasi gusto nyo ng good news? Mabait na yan si Badang. Mahal na yan ng tao. Niyayakap niya na nga ng lubusan. Yung ganap na pagbabago. Ay pagbati na rin sa mga kaaway niya. Nakikipagkamay pa nga to. Badang, umamin ka nga sa amin. Mamamatay ka na, no?
Napanood niyo yung video nito? Tangina, umiiyak sa kotse. Hoy! Darwin na budoy. Ang pangit mong umiyak, mukha kang hahatsing, tas di natuloy. At dahil promo to, aasar-asarin kitang isa ka sa mga rapper na supot. Sobrang bobo mo, putang ina mo, tinalo ka ni Mot. Tas akin tatapat ka, tatapak-tapakan kita. Tung tatalak, di tatalab, ratatatat, palakda. Nagbabalak, mabadibag ako, hangad-hangad niya. Tulkong sa gubat to, baka dun may palag-palag ka. Durog, wasak, durog kapag tumirada ng mga katagan na putang ina. Oh. Nga, bilib na bilib, pikit ng pikit. Mukhang bading kong susumahin. Kindat ka ng kindat, puta, may gusto ka ba sa akin? Pero dapat humble ka pa rin. Kaya huwag kang masyadong magyabang. Dahil sa sobrang kayabangan mo, hindi ka nag-champion sa isa buhay sa una mong pagsalang! Pahiya ka, bugok! Ang lakas mo kasi makatrash talk, dapat sa'yo iumpog. That's why you became famous because you're a full humbug. Wala ka pang napapatunayan, pinanis ka pa ng papaya ko. Nominated yun sa Awit Awards sa niligtas na buhay ng nanay ko. Kaya ano, tangina mo, real talk, real time, that's the fucking line, yung pagiging kupal mo. Eto na yung sign na mamamatay ka na, hintayin mo lang yung time. Mga bading, ikaw gago ka, cross-dress ka ba yung laban yun ni Sir Deo? Puro katangahan. Isang malaking katangahan, kapalpakan ang mag-promote ng kabaklaan. Putang inang mga bading. Dalawa lang ang kasarian sa mundo. Exatway lang yan, mga gago. Hindi kayo kabilang dito. Bumalik kayo sa impyerno. Bigla-bigla kang naging gudang? Kala ko ba masamang tao na tong si Tito forever? Pero bigla kang nagbalik loob kay Lord porket yung anak mo na in-order, muntik na mag-return to sender. Ready na kayo? Kasi yung baby niyan, lumabas agad sa sinapupunan ng di nila inaasahan. So yung anak niya kulang sa buwan. May pinagmanahan. Umiiri nga asawa niyan, excited pa yan. Tangina solid yung hype. Kaso paglabas ng bata, asin laki lang ng bote ng Sprite. Kaya kung ano-anong sinalpak sa atawan para lang hindi machogi yung life. Pagkapanganak, lumaban agad sa buhay. Yun yung born to be fight. Kaya kung sa Mobile Legends, matuturing na fighter si Badang, yung anak niya naman marksman kasi may katabi na tank. 5K lang daw binigay sa kanya ni Enigma nung huling lumaban siya sa ahon. At kung totoo man yun, medyo masakit nga yun. Kasi 50K natanggap ko nun. Battle namin ni Sherna, naging classic. Sa'yo, 5K lang inabot. Gago talaga si Arik. Kahit ako, bigyan ng 5K, yung dugo ko kukulo. Puta, sa flip-top ka bumatel, yung TF mo, pampulo. Pero kung totoo sa inyo, 5,000, malaki pa yon para sa bobong yan. Kung ako si Arik, ang ibibigay ko sa'yo, 4-5 lang. Kablaw! Kalat yung utak. Grabe yung multimong dala. Sa gawaing bahay, ganyan ka pa rin kaya? Nakaholo pa rin ata to kapag inutusan maglaba. Tipong alis na doon, mag-text ka kung ikaw na pa uwi, mag-iwan kang sabon, pang dikolor, pati na pang puti, pagkasampay ko doon sa may balon, hanguin ko uli at pagdating mo nun, gabi na yun, ikaw na magtupi! Kasi ganun ako kalupit kahit putek, kaya kong gawing konkreto. At yung tubig naman, papatagin ko na para bang simento. Na may halong dedikasyon. At ito'y simpleng revelasyon. Na ang sabi mo, ang flip-top sa ibang bansa mo binitbit. Ako nga nag-trending ang flip-top sa buong mundo simula ng ulo ko'y pinitpit. Tinaya ko buhay ko sa flip-top, masira man ang pangalan ko noon. Ultimo yung whip cup, binili ni Bustoyo kasi historical yun. At yung pubo ko na pula na suot, tangina, bestseller nila yun. Sa dami ng order, tangina, nag-restock sila na yun. At yung video ko na napanood yun, ako'y pa ganon-ganon, marketing lang yun.